Salamat po sa bawat isa, no, sa pag-attend sa umagang ito. At wini-welcome po ang ating mga kasama mula sa Sapul, no? Sa biyaya ng Panginoon ay kasama natin sila, ano po. At on behalf of Christian Assembly, Mission Evangel, no, nagpapasalamat po ako sa bawat isa, lalong higit sa lahat na Pastor Ray Miller and Pastora Deborah, no, sa hapon na sa umagang ito na kasama natin sila, ano po. At ngayon po ay nagpapasalamat din po ako sa pamilya ni Pastor Jim, ang ating pastor, ano po, sa opportunity na ibinigay niya sa akin ngayong umagang ito, na ako po ang mag-share sa bawat isa sa atin ng history po ng church na ito, ano po. At ngayon nga po, ito po yung history ng ating church. It was 2011 nung magsimula po ang ating church, ano po. At makita po natin na marami pong mga volunteers o SOS volunteers na pumunta po dito sa ating lugar, ano po, dito sa Calapan. Almost 35 sila na young professional student and some of them is pastor, ano po. At makita po natin sila po dito ay mula sa Bisaya, part of Bisaya, ano po, ang halos sila lahat ay nagmula po sa part ng Bisaya. At sila po ay nanatili dito sa loob po ng isang buwan. Ano po? At sa isang buwan na yun, para tubarin po yung saturation challenge na ibinigay po sa kanila. Pumunta po sila dito para knocking doors, conducting Bible studies, at yun nga po, sa loob ng isang buwan na kanilang pamamalagi po dito sa atin sa Calapan, ano po, ay after 1 month of field work, they were able to baptize in water now 54 converts. Nung sila po ay nananatili dito sa loob ng isang buwan dito sa Calapan, meron pong binautismuhan sa tubig na 54 na katao po na converts. Ano po? At makita po natin dito na sabi ko nga, testimony ko rin po na talagang napakahirap po ng isang volunteer. No? At napansin ko po na talagang nung nagsimula po ang church na ito, nung bago po ako napupunta sa church na ito, testimony ko lang sa inyo, ay talagang sabi ko nga nung ako po nagtatricycle, babalik-balik po ako dito. Hindi ko po alam kung bakit sa tuwing tumitigil po ako sa tapat po ng kanilang pinagtitipunan o kanilang bahay ng mga SOS volunteer na ito, ay parang tinatouch po ako ng Holy Spirit na alamin ko po kung ano ang meron sa lugar na yon. At dumating yung point na talagang ilang araw na po na pabalik-balik po ako dun sa lugar na yon. At talagang sabi ng Holy Spirit sa akin, alamin mo kung ano ang meron, sabi ko dun sa akin. At dumating po yung time talagang hindi ko na po kaya. At dumaan po ako doon, eksakto po na may dalawa pong SOS volunteer. Ano po, ito po ay testimony ko lang nung ako po ay napapunta sa church. May dalawang SOS volunteer na naisakay ko po sa aking tricycle. At ito, habang po ako ay naglalakbay kasi sumakay po sila, naghahanap po sila dito ng kabibilhan ng tapaluno ng motor. At ngayon po, habang kami po ay namamasada o naglalakbay, nakaparinig po sila ng isang fellowship. At ito pong isang fellowship na ito ay sabi nila, abaw, meron din po pala dito na mga nag-worship sa Lord. And then, doon na po ako nagtanong kasi talagang kinukonvict po ako ng Lord kung tanongin po sila kung anong meron dito, sabi ko doon. At tinanong ko po sila, ano po ang religion nyo, sabi ko doon. Sabi po nila, sila po ay mga Assemblies of God na nagmula pa po sa iba't ibang lugar para i-share po yung salita ng Diyos. Ano po, dito po sa ating lugar. At ay paranas po yung pag-ibig na naranasan nila dito po sa ating lugar ng Calapan. At dumating po yung time na in-invite po nila ako at doon na po nagsimula yung aking naging committed po sa church na ito. Ano po? At talagang napakahirap po bilang isang volunteer na naranasan po din namin katulad po ng mga kabataan dito sa King Church, no? Sapagkat meron na po tayong dalawang church na naitayo po sa bawat bayan po ng Oriental Mindoro. Ano po? At talagang makita po natin, nung una pa po ang church na ito, makita po natin na talagang ang kaaway po ay gumagawa upang hadlangan po ang church. Ngunit makita po natin na ang church po ay hindi po nagtagumpay ang kaaway.
Ano po, balak talaga ng kaaway na sirain po yung church. Ngunit naniniwala po tayo, ako po, naniniwala na ako kung ang Diyos po, si Jesus, ang ating pundasyon, hindi po ito basta-basta mawawasak po ng kaaway. Tama po ba? Yun po yung talagang gusto gawin ni Satanas. Dahil alam po niya na ang church na ito po yung gagamitin upang mapalaganap po ang salita ng Diyos dito sa Oriental Mindoro. Okay, makita po natin, nung nakaraang mga taon po na talagang gusto mo sa akin ni Satanas sa church, hindi po talaga siya nagtagumpay. Sabi nga, kung noon may kay Jesus, may Judas, sabi nga ay meron din ngayon. Ngunit hindi po nagtagumpay ang kaaway. At talagang salamat sa Lord sa grace ng God dahil dahil sa prayer po, dahil sa pagtitiyaga po ng inyong ating buting pastor, ang lingkod ng ating Panginoon, ay talagang salamat po sa Lord dahil nagtagumpay po ang church. At ngayon po, nag-celebrate po tayo ng 3 years anniversary po dito sa Calapan. At nung time na yun po, nagkaroon po ng vision mission. Ito po yung vision mission, ibabasahin ko lang po sa inyo ngayong umaga nito ang ating. Okay, sabi po dito, vision. Cave Church exists to make disciples, causing people to seek Christ, know Christ, grow in Christ, serve Christ, and share Christ to the community and to the world. Okay, strategy, seek, lost, train and found, and sell. Ibig sabihin po nun, naparito po para mag-disciple at turuan po mga tao na makakilala sa Diyos, kay Jesus, at lumabog po sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya upang mag-serve sa ating Panginoon, and then i-share po yung pag-ibig ni Jesus dito po sa community and then into the world, unto the world. Okay. Strategy po yung seek the lost, hanapin po yung mga naliligaw, and then yung i-train po yung mga natagpuan, and then isesend po yung mga naturuan na train. Okay. Yung mission naman po, we are a church planting church. The ultimate reason to our existence is to have a strong base church in the city where we can plant churches in all barangay of Calapan and neighboring town. At yung pong core values, faithful giving, rooted in God's words, deep in prayer, committed and loyal to fellowship. At ngayon po, yun nga po, unti-unti na natutupad po yung mission na ibinigay ng Diyos sa ating pastor. Nagkaroon na po tayo ng dalawang, dito po sa mission natin, sabi dito na mag-church po mag-plan po ng church dito sa bawat bayan po ng Calapan, ng karating ng Calapan. At sabi nga dito sa core values, papaliwanag ko lang na ang bawat miyembro, hindi po ito magagampanan kung hindi po magiging faithful giving. At hindi po magiging rooted in God's words, deep in prayer, and committed and loyal to fellowship. Hindi po natin magagampanan yung gawain na ito, na mission natin, kung hindi po tayo, kung wala po sa atin itong core values. At ngayon nga, sabi ko nga, katulad kanina, na nagkaroon na po tayo ng dalawang churches sa bawat bayan, ng una po Pinamalayan, sunod po ay Bansud. Praise God dahil salamat sa Lord dahil sa tulong po ng mga SOS volunteer at on behalf of Pastor Miller and Pastor Deborah, thank you po sa pagtulong niyo po sa amin para magampanan po yung task na ito, yung saturation challenge na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay? At ngayon nga po, sabi ko kanina, nagdiriwang po tayo ng ika-3 anniversary ng katapatan po at kabutihan ng Diyos by God's grace in behalf of King family, with the presence of Pastor Ray Miller and Pastor Deborah, we are able to expand God's territory. So ngayon, meron na rin po tayo sa Sapol. Purihin po ang Panginoon. God be the glory. Thank you po. Thank you, Brother TR. So,